Kaya yung mga nakikinig tulog. Pagkatingin nga yung katabi mo kung tulog. May buhay, ba? O, at ibig sabihin may buhay yung tinatanggap niya ngayon. Diba? Kaya yung buhay namin nun, tutulog-tulog, kahit pamasahe, wala. Pero hindi yun hadlang para hindi kami dumating sa gawain ng Diyos. Kita ng Diyos yun. Kahit kami malayo pa hanggang circuit, makapag-prayer meeting lang, pwede naman sa bahay mag-prayer. Pero dahil na-i-commit namin yung time na doon dapat, kailangan gamitin ang lakas na binigay ng Diyos, kaya ka binigyan ng paa para gamitin mo. Minsan ng, bakit tayo binigyan ng kamay ng Diyos? Para magtrabaho, gamitin sa mabuti, at para ipalakpak yan sa Panginoon. Para wala kayo mga kamay! Minsan ba, palakpak na lang sa Diyos ng tipik-tipik ka. Alam niyo, girls, habang pumapalakpak ka, pinipipi mo lahat ng sitwasyon sa buhay mong negatibo. You are dropping your hands for victory! Hallelujah! Oh, glory to God! Glory to God! Parang kailan lang, di ba? Pagka sinabi mo, ang buhay kay Kristo ay padagdag ng padagdag. Kasi di ba, ikaw, itinaganak ka ng nanay mo, isa ka na, nakapag-asawa ka, binigyan ka ng Diyos ng mga anak, dumami na kayo. Hanggang, di ba, kung nag-asawa ka, ilan lang ang gamit sa bahay mo, at anong itsura ng bahay mo. Pero ngayon, tingnan mo kung nasaan ka. Hindi ba pinagsalak ka ng Diyos? So, anong dahilan para malungkot ka? Anong dahilan? Hallelujah, para mag-inak ka sa Panginoon. Walang dahilan, kapatid. Kailangan excited tayo lagi araw-araw na may gagawin ng Diyos na mas maganda, mas malaki. May promotion ng Diyos na ginagawa noon. Yun nga, pamasahe wala. Tapos siyempre may promotion ng Diyos. Nakatawid kami papuntang Mindanao, nag-mission, ang aking pamilya, nakapunta ng Mindanao. Praise God, tuwa-tuwa na kami. Kasi sinusupport na ni Lord yung pamasahe puntang Mindanao. Pero hindi pa pala yan, kapatid. Mayroon pang mga mundo, mayroon pang mga bansa na pwede nating puntahan. Di ba? Hallelujah. Kaya dumating kami sa, alam nyo ba? Dumating kami sa sitwasyon ng buhay. Talagang nagalit ang ating pastor dahil yung lugar natin doon, yung church na dapat daanan ng mga nagsisimba. At minsan pag nagpapamedical tayo, sinarahan sa kanya ng mga taong ang puso ay babaguhin sa na. Oh, di ba? Sabi ko, just keep on trusting God. Kung may mga tao ang nagsara ng pintuan na yan, ang Diyos ay magbubukas ng mas malaking gate para sa atin. I keep on declaring that word. Lord, kung may mga tao nang nagsasara ng pintuan, di ba? May mga tao na iniipit tayo, ginigipit tayo. Kasi, hallelujah! Take the word of God. Pag sinaraan ka ng isang tao, ang Diyos ang magbubukas sa iyo ng mas malaki. And you know, church, mula nang isa yun, doon nagsimula si Pastor mag-travel. Hallelujah! Mula sa Burma, Thailand, lahat. Hallelujah! Ngayon, puro na yung passport niya. Pati pamilya namin nakarating sa ibang bansa. Di ba? So, there's promotion in God's kingdom as you keep on believing. Huwag ka lang mawawala ng tiwala sa Panginoon. Trust God that He is the source of your supply. Glory to the living God. Amen, glory. Pumalakpak na lahat ang lahat. Your position is a position of power. You know why? The Holy Spirit of God is in you. The very kingdom of God is in your heart. Taas lahat ng mga taong tumanggap na kay Kristo. Oh, ang ibig sabihin, pag hindi ka nakataas, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Langit lang at impyerno, kapatid. Hallelujah. I was very bold. Ganun talaga dapat pag nangangaraw tayo. Huwag na kimik-kimik. Yun naman talagang totoo eh. Hallelujah, di ba? Yun lang ang destinasyon. Pag ikaw tinanggap mo si Kristo, tiyak na langit ang punta mo. Hallelujah. But I tell you, church, nung tanggapin mo si Kristo, sinilyuhan ka ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Hindi kapangyarihan na basta-basta, kundi ang kanyang banal na Espiritu mismo ang inilagay dyan sa pagkatao mo para mamuhay ka ng tapat sa Diyos. Romans chapter 8 verse 11. Alam mo ba kung ano yung Espiritong nasa iyo? Anak, pakibigay.
Kung ako sa'yo, sasalon ako. Because the spirit that is living in you is the spirit that's full of power and glory. Because the same spirit who raised Jesus from the dead is the spirit that is now living in you. Hallelujah. Parang hindi na ng inyo. Parang hindi nyo nakuha. Hallelujah. Sabi ko, yung espiritu pinanggap ko na isubo mo ang buhay mo kay Kristo. Yan po yung espiritu. Hallelujah, na bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa mga patay. Kaya tayo ay nagtagumpay. Imagine how powerful you are, sir. Glory to God. The Spirit of God. Sige po, basahin natin. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Pakitapik na iyang katabi mo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Hallelujah. The Spirit of God lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Kaya nakasitiyak ka ng buhay na walang hanggan. Silyado ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ephesians 4:30. Hallelujah! You are still, ang tatak ng iyong katubusan ay ang tatak ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo mismo. Kaya pag wala kang Espiritu ng Diyos at hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon,